At mamaya ay alamin natin kung bakit dapat nating ipagpasalamat ang katapusan. Maraming katapusan. Katapusan sa trabaho, katapusan sa pag-aaral, katapusan ng utang, katapusan ng buhay, di ba? Katapusan ng galit, ng samaan ng loob, ng kung ano man. Salamat sa Diyos at ang lahat ay may katapusan. Amen? Kahit ang church na ito may katapusan. Pero let's pray na wag naman matapos ng ganito lang, di ba? Kundi maging ma-witness natin at maging parte tayo ng gumagandang pagtatapos, di ba, ng simbahan na ito. Hindi po tayo magsasara ha, mga kapatid. Hindi po magsasara ang ating simbahan ha. Ito po ay introduction ko lamang para sa ating topic ngayong umagang ito. Ang pinag-usapan po natin is all about church. And for the past 3 to 4 weeks, Sundays na ating pinag-uusapan ng simbahan, naway nakaka-digest tayo ng dapat nating matutunan tungkol po sa simbahan. We ask for the Lord this morning na hindi lang knowledge, kundi Rhema word. Sabihin niyo po, Rhema word. Yan. It means to say revelation from the Holy Spirit. Fresh revelation from the Lord. Where there is revelation, there is transformation. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Kasi sa school, maraming nag-aaral, maraming knowledgeable, and yet, marami rin ang bumabagsak sa kangkungan. Di ba? Maraming bumabagsak sa hindi magandang buhay, nag-a-addict, nagbibisyo, napapariwara, pero mga knowledgeable sa school. Kaya yun ang pinagkaiba ng knowledge sa revelation from the Lord. At yun ang ating naway masumpungan sa umagang ito at hintayin sa ating banal na Espiritu. Lord, we ask for your Rhema word this morning sa buhay ng bawat isa. Mapababae, mapalalaki, Panginoon, speak to us individually and as a church, as your family and as your co-worker in Christ. Salamat po, purihin ka. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Ito po ang ating pag-uusapan para sa huling linggo ng Hunyo. 1, 2, 3. Oh, wala, delay talaga. Ayan. So, mababasa niyo po ba? 1, 2, 3, go. Reward of the body of Christ. So, body of Christ, yan ay tumutukoy sa simbahan or sa church. Di ba? Ilang beses po yan nabanggit. Halos lahat ng nagsalita. Magmula kay Pastor, Vanna, Irish, kay Jen, hanggang sa akin, gagamitin ko po kasi yun naman po ang tinutukoy sa atin ng Bible or ng Word of God. Na ang simbahan ay hindi ang physical building, but the body of Christ Himself. Si Jesus ang ulo, tayo ang katawan. Iba-ibang parte, pero at least tayo ay iisa dahil kay Kristo. Recognition of the church and the graduation of all men. Ulitin ko po, reward of the body of Christ, it is the recognition of the church and the graduation of all men. Lahat po tayo ay dumating sa pag-aaral or nakapag-aral, particular elementary, high school, vocational college, o kung ano man, nagtrabaho din. At lahat tayo ay nakatanggap ng recognition, I believe, sa school or sa trabaho. So, salamat sa Panginoon. Higit sa lahat, graduation, di ba? Graduate tayo, elementary, of course, high school, etc., etc. So, even sa ating buhay, ay meron din pong tinatawag na recognition and at the same time, ay graduation ng lahat ng tao. Magkaibang recognition sa graduation. May mga kabataang gumagraduate pero hindi nakakakuha ng recognition. Di ba? Isa sa mga recognition dyan, yung mga honor, di ba? Most behave, di ba? Most punctual, best in long gown. May ganun ba? Wala naman. Wala. So, yun ang ilan sa mga recognition na nakukuha ng mga estudyante sa eskwelahan. So, ulitin ko, lahat ng tao graduate, pero hindi lahat ay nakakakuha ng recognition. And this morning, mga kapatid, yan ang ating isang nawa. Habang dinidiscuss natin itong bagay nito, magkaroon or lagyan tayo ng Diyos ng excitement sa paglilingkod sa Lord. At excitement sa kamatayan or sa katapusan ng ating buhay or ng buhay natin sa mundo. Sakto po, nitong May and June, nagkaroon ng graduation ng karamihan sa mga estudyante. Pwede po naman natin palakpakan yung mga estudyante natin, mga youth natin na graduate with honor and without honor, at least graduate, to God be the glory pa rin. I'm godly jealous dahil mula elementary ako, wala akong nakuhang award or mga activity lang, pero hindi honor, top 10, walang ganun. Top 1 sa math, top 4 sa ganitong subject. Wala akong nakuha. Hanggang sa nag-college, wala akong nakuha talaga. Kaya I'm godly jealous sa mga
kabataan natin dahil halos lahat ng youth ay mayroon pong nakuwang award at pinagmamalaki nila walang iba kundi si Jesus. Amen ba, youth? Yan, praise the Lord. Laging kay Jesus ang glory at ang credits. At this coming August and September ay may mga magiging graduate na tayo ng college. Pwede palakpakan natin ng Lord uli. Hallelujah. So, madadagdagan na ang mga young professional at ang mga laborer ng ating simbahan, ng gawain ng Panginoon, ng pamilya ng Diyos. So, tuloy po tayo mga kapatid. Month of May and June, may recognition, graduation, kung saan dito yung nilalagay yung mga tamang panahon or pagkakataon para i-celebrate ang mga yan. And saktong-sakto sa ating buwan dahil ito ang ating pinag-uusapan tungkol sa church. Ang magiging topic po natin na makikita natin in the book of Matthew, chapter 25, verses 21 to 23. Kung hindi nyo po mabasa, ay pasensya na. Pero I suggest i-take note nyo po and then pag uwi sa bahay or may time kayo, ay basahin nyo po. Ang mensaheng ito ng Diyos ay para sa iyo, kapatid. Sabi mo, para sa akin. Yahan. Praise God. Basahin ko po at sabihin nyo po ako sa mata. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Pa-next po ako, kuya. The man with 2 bags of gold also came. "Master," he said, "you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more." So I believe very familiar po kayo sa itong verse na ito. Kwento na ito. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Next, 24. Then the man who had received 1 bag of gold came. "Master," he said, "I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you." Isa na nga lang, nilagay niya pa sa lupa, hindi kumita. Pero nakip niya yung isa na yon. Pero ito ang sabi ng master niya, "You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on blank." Ano ba to? Fill in the blanks ba to? Ano, wala talaga. Mga ilang segundo. Ayan, bilis ah. You should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Meron pa po ba? Namamatay. So, yan po ang isa sa ating text or verse natin. And then, talon po tayo sa verse 34. Yan, 34. Then the king will say to those in his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world." Meron pa po? Ayan, okay na po yan? And then, meron pa po tayong isa pero tsaka na natin yon daanan. So again po, ang topic po natin ay keep nyo po ba, na note nyo? Pwede bang sabay-sabay tayo habang inaayos ni Brother Eric? Okay, 1, 2, 3, go! Ha? The reward of the body of Christ. Kapatid, body of Christ ka, and this reward is for you. You should be excited. Amen po? If you know or if you believe in yourself na parte ako ng katawan ni Kristo, at ang pinag-uusapan namin ay tungkol sa reward para sa mga parte ng katawan, I should be excited. I should become more hopeful sa Panginoon. Amen? Let me remind you, ang pinag-uusapan po natin ay reward ng Panginoon para sa kanyang katawan.
Do you believe you are part of His body? Medyo mahina po ha. Hindi ako satisfied. Siguro lalo na si Lord. Kasi parang di tayo masaya eh. Naniniwala ka ba na ikaw ay parte ng katawan ni Kristo? Amen! Praise the Lord! Therefore, this reward is for you. Sabi mo sa katabi mo, yung reward para sa'yo. Hindi lamang po natin ito pinag-aaralan, sabi ko nga, para maging knowledge, but simply for us to become excited more and more habang dumadaan ang panahon at habang naglilingkod tayo sa Panginoon. Kasi baka mamaya, napapagod na tayo maglingkod, na para bang wala nang nangyayari or wala namang kinalalabasan yung ating ginagawa para sa Lord. Di ba? Nagbabasa ka ng Bible every day or every night. Pero parang wala namang nangyayari. Napapaisip ka pa rin ng masama, nakakagawa ka pa rin ng mali, minsan nakakapagbitaw ka pa ng masakit na salita sa kapwa. So parang wala nangyayari. Nagpe-pray ka naman and yet parang ang tagal ng sagot. Parang walang nangyayari. Pero kapatid, ito po ang purpose kung bakit natin pinag-uusapan ito. Para ma-gain or ma-refuel yung ating mga faith and hope sa Panginoon at yung ating excitement ay mapunuan yung ating mga puso. Para hindi tayo mapagod at makaramdam ng pananawa sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba, church? Praise God. Yung ating pong, or yung mga context po na itong mga binasa po natin actually, it talks about responsibility. Yung kanina po, parable po yun sa ginto, yung binigyan ng mga talents. And then, yung isa naman po, meron pang isa, yung parable of the 10 virgins. Ito po, makikita nyo rin yan sa Matthew chapter 25. And then, the parable of, or the judgment of the nations. So, makikita po natin yung tatlong parable na yan sa Matthew chapter 25 na binasa po natin. So, it talks about responsibility or performance. It talks about accountability at the end. At the same time, yung reward and punishment mula sa ating Panginoon. So, ito po ang ating pinag-usapan or mga verse na binasa ay tumutukoy po sa katotohanan na darating ang isang panahon or ang isang araw na kung saan i-recognize ni Kristo yung ginawa mo. Hindi kaya parang nakakamangha na mayroong boss o amo natin sa kumpanya, teacher natin sa school, magulang natin sa pamilya, tahanan, kuya, ate, kapatid, na nakaka-appreciate ng ating small efforts. Hindi kaya nakakasarap sa pakiramdam, di ba? May magsabi na, salamat, ginawa mo yan. Uy, na-appreciate ko yung iyong pagpapagal. At ito po ang dalawang bullets lang naman po ito at hindi tayo masyado magtatagal dahil umaga nga po ito. So, sulitin po natin. Well, number 1 bullet po natin. Pa-next ako, kuya. Salamat. Ito po ang ating pag-uusapan ay tungkol nga sa reward ng katawan ni Kristo para sa atin, basically. So, pero ang atake po ng mensahe ng Panginoon, aside sa kabuuan ng simbahan, ay as an individual. Bilang individual na mananampalataya ng Panginoong Hesus. Yung reward na para sa pastor, para kay Pastor Louie, it's possible na makakamtan din natin. Pero yung magkaiba po ng level, depende sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon at sa Kanya at sa kung paano natin ginagawa yon or tinutugunan. So, possible, pero it doesn't mean na kailangan natin mag-rely sa, church naman ako. Yan sabi, re-reward naman pala ang church. So, kasama ako kahit di na ako matend, kahit na wala akong ministry, kahit na hindi ako magbasa. Again, ang atake po nito, ang mensahe po ng Panginoon is individual. So, God is talking to us right now. I'm encouraging you to prepare, mga kapatid. First bullet po natin, the wise or faithful will be recognized. Ang mga matatalino o ang mga tapat ay siyang kikilalanin. Of course, ng ating Panginoong Hesus at wala nang iba. Sa Matthew chapter 25, verse 10, the wise virgins with the groom at the wedding feast. Ito po yung kwento tungkol po sa 10 dalaga na yung 5 ay may dalang ilawan at yung 5 naman, lahat sila actually, pero yung 5 may reserbang oil at yung 5 naman wala. So, pinangalanan nga ito na ang 5 hangal at ang 5 matatalino. As we check, mga kapatid,
as we read and study, let's do a self-check as well. So, the wise virgins with the groom at the wedding feast. It pictures the marriage supper of the Lamb. Darating ang panahon, mga kapatid, na ang Panginoong Yesus ay babalik ulit. Are you excited? Babalik ang Panginoon. Salamat sa Lord. Hindi siya sinungaling sa pangako niya. At yung pagbabalik niya na yun, sabi nga in the book of Revelation, it shows marriage or kasal ng groom sa kanyang bride. At ang bride ay ang church. Tayo. Ikaw, ako. So ikakasal ang Panginoong Yesus, which is the groom, sa kanyang bride, which is ang simbahan. May kita nyo yan in the book of Revelation, chapter 19, verses 7 to 9. So, yung 5 virgins na to, na prepared, hindi lang sila basta prepared, but they waited ng matagal at ilang oras doon sa groom. Nung pagdating nila doon sa lugar para salubungin ng groom, hindi naman agad-agad lumabas yung groom. As a matter of fact, may oras na naghintay sila at hindi sila hanggang sa naubusan na ng oil, ng ilaw yung kanilang lampara. At kinakailangan humingi nung another 5 na dalaga doon sa 5 na may dala ring extra oil. So, pero itong 5 matatalinong dalaga na ito, hindi lang sila matalino, but they're also well prepared mentally and physically dahil hindi sila nagreklamo. Hindi sila nainip. Nakakapagod maghintay. Tama ba? Nakakangawit, di ba, minsan nga kapag, di ba, may gawain tayo, parang ang tagal naman matapos, di ba? May moment na may gagawin pa ako. Lalo na yan kapag meron kang importanteng lakad after ng church or ng school or ng work. So, nakakainip. Gusto mo matapos agad, magawa agad yung mga dapat mong gawin. So, etong 5 virgins na ito na matatalino, again, they are not just well prepared sa kanilang materyales, but they're also prepared mentally and yung attitude nila at yung kanilang physical na lakas. Because hindi sila nag-murmur sa Lord or sa groom, rather. Ito po ay parabola, by the way. Sinabi ng Panginoong Yesus. Kaya naman, nireward sila. Ang 5 ay nakapasok, yung mga handa, habang yung 5 naman na kulang ang dala, at hindi prepared ay naiwan sa labas at hindi na nakapasok. So, that's the first parable po ng Matthew chapter 25 verse 10. Sa next po, in Matthew 25 verse 21 to 23, ito naman po ay, ito pa rin po yan, patungkol pa rin po yan sa matalino at tapat na kinilala ng Panginoon, yung binasa po natin kanina sa pilak. Verses 21 to 23, the wise or faithful are rewarded for carrying out their responsibilities. Yung dalawa, matalino. Masipag, matalino. Matyaga. Diba? At ginawa nila, yung talagang part nila na pinagkatiwalaan ako nito, palalaguin ko. Diba? Mga talento natin na meron tayo. Kung anong talent mo, paggamit natin sa Panginoon. Para pagbalik niya, ma-proud siya sa atin. So, they are rewarded for carrying out their responsibilities faithfully and wisely. At dahil naging tapat sila at matalino sila sa kanilang responsibilidad sa Panginoon o sa kanilang amo, binigyan sila ng commendation. Ito ang sabi sa kanila, well done. Meron pa, tinawag pa silang good and faithful servants. Tapos, binigyan sila ng leadership. At ang pinakamaganda ron, isa sa pinakamaganda ron, sabi, you can enter into the Lord's joy. I hope mga kapatid, itong 4 na to makita mo sa sarili mo. Sa paglilingkod mo sa Panginoon, ulitin ko po, I hope makita mo yung sarili mo sa 4 po na ito. Gusto kang i-commend ng Lord ng well done. Gusto kanyang tawagin na good and faithful servant. Binigyan kanya ng leadership sa family, sa church, sa ministry, kung saan man. But God has given you spirit of leadership. Sabi nga, hindi tayo yung mga buntot. And then, of course, kung binigyan tayo ng responsibility ng Lord, that simply shows na kasi gusto niyang makasama tayo sa kanyang kagalakan, sa kanyang kaharian. This is you, kapatid. Ulitin ko po, this is you.
And this is supposed to be you. Huwag mo ibigay sa iba, mga kapatid. This is a good and very best recommendation or recognition ng isang amo. Naalala ko po, nung kami po ay nagko-call center pa ni Brother Jen, napunta po ako sa pinakakulelat na rank sa aming kumpanya. At hindi ko rin alam kung bakit, pero para sa akin, good naman yung aking performance ng mga buwan na yon. Hanggang sa, kahit yung mga manager namin, nagtaka kasi nalagay nga ako sa kulelat na team. So binukod kami, sinegregate kami, tapos sinubukan kami for how many months? Maybe 2 to 3 months if I'm not mistaken. Tapos, to God be the glory, kasi ako naman, hindi talaga ako competitive na tao pagdating sa work. Kontento ako sa kung ano yung naibibigay ko, and I know kung ano yung nabibigay ko, yung best ko. So, kung yun lang yung kayanin ko, salamat sa Lord, pero hindi na para makipag-competition pa sa iba or kung kanino man. O kahit sa sarili ko na lang, hindi rin. So, ginagawa ko lang yung best ko, and I know I'm doing it for the Lord as well. Hanggang sa bumisita po yung operation manager mula sa USA, doon sa aming account. At Christian din siya, to God be the glory. Si Manager Alicia. So, pero hindi niya alam na Christian ako. Nalaman ko lang siya na Christian siya sa social media niya. And then, yun, nagkaroon ng awarding night doon sa gabi na yun. And to God be the glory dahil nagkaroon ako ng mga recognition. Hindi ko na mabilang o sasabihin kung ilan, pero nagkaroon ako ng recognition that moment na kahit ako sa sarili ko, hindi rin ako makapaniwala kasi hindi ko naman ini-expect. Again, hindi naman ako nakikipag-competition, pero salamat sa Panginoon. I know how it feels. Kung gaano kasarap, kasaya, nakaka-proud, nakilalanin yung efforts mo, yung trabaho mo, yung ginagawa mong craft, yung ministry mo. I know how it feels. Nakaka-boost ng confidence and para bang ayaw mo nang matapos. Hanggat maaari, ayoko nang umalis sa posisyon na yun kung nasan ako. Pero darating ang panahon, syempre mag-fade out yun. Lilipas ang panahon. Titigil yun, malilipat sa iba, matatapos yun. Kapatid, sa pagharap natin sa Panginoon, tayo rin ay bibigyan niya ng recognition. Again, hindi ko alam kung ano yun sa inyo. Only God knows. Hindi nyo rin alam yung kung ano yun sa akin. Only God knows. But kapatid, we have to enjoy right now kung ano yung ating ginagawa for the Lord. Not for the recognition, but because alam natin, doon natin mapapasaya yung ating Master. Amen po? You are after sa puso ng Diyos. After ka sa puso ng iyong Panginoon. At yun ang mahalaga. Yun ang maganda. Kahit hindi ka kilalanin sa mundo, ang mahalaga kilalanin ka ng Diyos. Naniniwala ka ba, kapatid? Gusto mo ba kilala ka ng mundo pero hindi ka kilala ng Diyos? Alam niyo ang isang nakakatakot na verse sa Bible? Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpagaling kami? Nagpalayas kami ng mga demonyo. Nagprophesy kami sa pangalan mo. Sabi sa kanila ni Jesus, ng Panginoon, umalis kayo. Kailan may hindi ko kayo nakikilala. So, di bali nang hindi ako kilala ng mundo, basta kilala ako ng Panginoon. Di bali nang hindi kilala ng mundo ang ICF. Sa kasikatan, di ba? Sa katanyagan or sa kayamanan. Pero mahalaga kilala tayo ng Panginoon. He recognized kung sino tayo. Itong mga taga-Tondo na to. Sinusubok to pero pumapalag eh. Good and faithful servant. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Nakaka-boost ng confidence sa kahit, okay lang, di ako kilala ng mga kapitbahay ko or kilala man nila ako pero they doubt, pinagtatawanan ako or mga social media friends ko, pag nagsishare ako, nagko-comment ng kung ano-ano, okay lang. Mahalaga, kilala ko ng pinagsisilbihan ko. Kapatid, ganun din tayo sa ating simbahan. As a church, as a body of Christ, it's fine kung hindi tayo sumikat sa mundo. Kung hindi tayo yumaman ng sobra, it's fine. Ang mahalaga si Jesus, kilala ka. Hindi, kilala kita. Alam mo, isang pangit or isang hindi maganda doon sa ginawa ng mga nagpakilala kay Jesus or doon sa Panginoon. Nung sinabi ni Jesus na
umarap yung mga tao, di ba, humarap. And then sinabi nila, Lord, di ba nagpalayas kami ng mga masamang espiritu sa pangalan mo? Nagpagaling kami, nagprophesy kami sa pangalan mo. So, isang napansin ko lang naman ito para sa aking personal na pananaw. Isa sa nakakadismayang bagay kung bakit hindi sila kinilala ng Panginoon. Tanong niyo sa akin, ano? Sabi niyo, 1, 2, 3, go, ano? Ayan. Nakabase sila sa ginawa nila. Di ba ginawa ko to? Di ba ginawa ko to? Hindi mo ako nakilala. Di ba tinawag ko pangalan mo? Ginawa ko to, ako to, ako to, ako to. The only way for us to be saved and to enter into God's kingdom ay sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesus. Hindi sa pamamagitan ng kasipagan ko sa pagpunta ng church. Naging masipag ka dahil sa biyaya ng Panginoon kasi nakilala mo si Jesus. Pero kung sasabihin mo na masipag naman talaga ako kahit di ko pa kilala si Jesus hindi pa rin kinikilala ng Lord yun. Why? Good works will never be enough for us to enter sa kaharian ng Panginoon. Klaro po. Tayong mga sa umaga, may katagalan na po tayo and this is a good reminder for us sa ating faith, sa ating relationship sa Panginoon. Kasi habang tumatanda po tayo, tumatagal sa faith, tumatanda by number, by age, by physical appearance. Minsan nakakalimutan natin yung foundation kung bakit natin ginagawa yung pagsaserve. And that is because of our salvation. Sabi mo sa katabi mo, salvation. How's your salvation? How's Jesus in your life? And when we talk about salvation, maturity, responsibility, that doesn't mean, mga kapatid, na tayo ay ganap na sa ating pananampalataya. To God be the glory. Sa buhay kong ito ngayon, mga kapatid, dito ko after. Yung tawagin ako ng Lord na well done, good and faithful servant. Amen po. Yung matawag ka ng Panginoon na mabuti at tapat na alipin. Of course, hindi sa pamamagitan ng sarili ko pong lakas. Kasi kung ako rin lang, I know to myself, hindi talaga ako pasok. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon na lang ako makapit Amen? Dahil sa biyaya na lang ng Lord kung ba't tayo nandito Kaya i-aim na natin ito. Yung matawag tayo pagharap natin sa Lord, well done, good and faithful servant. Amen po, mga kapatid. Kahapon po, mga mamsi, bigyan ko lang po kayo ng papuri sa Panginoon at ng credits na rin po. Sa gusto ko sana magbiro kahapon namimiss ko si Tita Emily. Di ba kasi isa siya sa talagang after sa physical appearance ng simbahan. Bata pa po ako na siya na agad nakamulatan kong mag-ayos. Kasama sila Tita Oni, Tita Marilyn. So, salamat sa Panginoon. Hanggang sa kahapon nakita ko uli yung mga nanay. Nag-ayos ng ating mga kortina. Pero palakpakan natin ng Lord. Mga mamsi, salamat po. Salamat po. Kailangan po tayo ng church ng Lord. Kailangan po tayo. Kailangan po namin kayo. Salamat po sa Lord. Kasi kung kami lang mga kabataan, baka kartolina lang lagay namin. So, hindi namin masyado may isip yung ganyan. Mga nanay po talaga ang ganyan. Mga tatay susunod din. Diba, Pastor? Ako naniniwala ko mga tatay. Siyempre mga tatay, mga wirings yan Diba, mga semento, mga pang-machong gawain yan. Mga tatay, hindi gagawa ng kortina yan, siyempre. Diba, macho yan Hindi pwedeng machunurin. So, iba ang gawain ng mga tatay. So, I believe soon, one day, maybe later, tomorrow, next week, the other week, hindi natin alam, pero God will use yung mga tatay din natin. Amen po? Amen, Belen? Praise the Lord. Ganyan lang yan, pero nagiging role model sa magulang, sa pamilya. To God be the glory. Isa pang recognition, mga kapatid, na gusto kong i-share sa inyo, kapag naging faithful ang isang manggagawa or ang isang part ng body ng Lord, ay itong verse na ito. Nababasa nyo? Pwede po sabay-sabay tayo? With all our strength and might, basahin po natin. With love. 1, 2, 3, go. Pupunasan ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Mawawala na ang kamatayan, ang pagtangis, ang pagiyak, o ang kabalisahan. Ang mga bagay na nakaraan ay lumipas na. Pahayag chapter 21 verse 4. Aside sa matawag ka or bukod sa matawag ka ng Lord na good and faithful servant,
napakatamis na maisip. I want you to think and imagine right now, kapatid, si Jesus pinupunasan yung luha mo. Si Jesus niyayakap ka physically. Physically. Not just only by imagination or by spirit, but physical touch from the Lord. He's comforting you at sabi niya, pupunasan ko. Pupunasan ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mata. So I do not know kung ilang litro na, ilang galon na ang naiyak mo sa Panginoon dahil sa pinapanalangin mo, sa pamilya mo, sa church, sa ministry mo, sa problema mo. Pero kapatid, one day, in God's own perfect time, siya mismo ang magpupunas ng mga luha natin sa mata. Sabi niya, mawawala na ang kamatayan, ang pagtangis, ang pag-iyak, ang kabalisaan. Lahat ng mga yan lilipas, matatapos. Oh Lord, thank you. Di ba napakasarap isipin, kapatid, ng paghihirap natin sa mundo ay may katapusan? Naiiyak ako, parang hirap na hirap ako sa buhay, no? Pero kapatid, nainiwala ako tulad ko, meron ka rin mga personal na pag-iyak sa Panginoon. Hindi alam ng church, hindi alam ng pastor, o kahit sa pastor, hindi natin alam yung kanyang iyak. Lahat tayo hindi natin alam. Pero kapatid, alam ni Lord, ito yung isang napakasarap. Kasi yung Diyos natin, all-knowing, di natin siya kayang dayain sa physical. Alam mo, sabi niya, kahit yung mga buhok mo sa ulo, bilang ko. Ulitin ko po, sabi niya, kahit yung mga buhok mo sa ulo, bilang ko. Alam ko kung ilan ang nalalaglag bawat segundo. Alam ko. Imagine, kapatid, kung yung maliit na detalye ng pagkatao mo, alam ng Panginoon, how much more yung importante sa'yo? How much more yung mahalaga sa'yo? How much more yung pinahahalagahan mo bawat araw? Mahalaga rin lalo yun sa Panginoon. And it's so comforting, mga kapatid, na malaman natin na nalulungkot din ang Lord whenever we cry. Pag nasasaktan tayo, siya ang unang nasasaktan. Amen po. Pag masaya tayo, siya rin naman ang nasisiyahan, nagagalak at lumalakas tayo dahil sa Kanya. Nagpapasalamat ba tayo at lahat may katapusan? Kapatid, I'm asking you personally, nagpapasalamat ka ba at ang lahat ay may katapusan? You should be thankful. You should be grateful sa Lord. Lord, salamat, lahat may katapusan. Hindi dahil negatibo. Hay, alam niyo yung ganong klase na, nung sumigaw si Jesus, tatalestay. Nung sumigaw si Jesus, naganap na. Hindi yun sigaw ng pagod, ng lungkot. Yun ay sigaw ng katagumpayan na natapos ko. Na wala na ang kamatayan. Na makakakonekta na uli ang tao sa Diyos. Na sinara ko ang pinto ng impyerno. Yun ay sigawan ng katagumpayan. At kapatid, whenever we say, Lord, naniniwala ko lahat ay may katapusan. Hindi dahil pagod ka lang or hindi dahil negative yung puso mo. Maybe, but let's turn around our perspective. From now on, let's thank God. Lord, I believe lahat may katapusan. Kung ano man yung pinagdadaanan ko, ng pamilya ko, ng future ko, ng pangarap ko, ng simbahan na ito, ng ministry ko, ng kung ano man na meron ako, lahat ito ay matatapos. Salamat sa Panginoon. Salamat sa iyo, Lord. Salamat. 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 Pwede ba natin palakpakan si Lord? Ilang magagawa natin for now. Purihin ang Lord. Hindi naman natin siya mayakap physically. Mag-thank you sa Lord, purihin siya, awitan siya. Recognition to, kapatid. And let me remind you, this kind of recognition, hindi to para sa lahat ng tao. Nung sinabi ng Diyos sa Revelation, nung sinabi ni God kay John the Beloved, yung pangitain na ito, itong kataga na ito, hindi to para sa lahat ng tao, ito'y para lang sa katawan ni Kristo.
Ito'y para lang sa mga totoong Kristiyano, sa mga tunay na mananampalataya. Kasi kung ito ay para sa lahat ng tao, magiging unfair para sa iyo, kapatid. Hinayaan mong pagtawanan ka ng mundo dahil sa faith mo, tapos si Lord papahayag na, hindi, pinunasan ko yung mukha mo, yung mata mo, pupunasan ko rin yung mata ng mundo. Hindi ganun, kapatid. Itong pangako na ito, itong recognition na ito ay para lang sa iyo. Ito ay para lang sa akin, para lang sa katawan ni Jesus. Yan, I'm excited for this na mangyari. Salamat sa Panginoon. Hindi dahil sama na ako sa buhay. Hindi dahil wala na akong pag-asa. Kundi ito yung pag-asa ko. Ito yung pag-asa nating mga Kristiyano. Na one day, si Lord mismo, siya ang gaganti, siya ang magko-comfort, siya ang yayakap sa iyo, siya ang magpupunas ng luha mo, siya lahat at aalisin niya lahat ng kamatayan kasi we will be together with Him. Sa kanyang kaharian. Wala na ang kamatayan, wala na ang pag-iyak. Kasi sa langit, walang kalungkutan. Amen? May nagsasabi, kapatid, ito na raw ang langit. Ito na raw ang new heavens and new earth. Dugyot naman. May traffic pa rin. Kung ito na ang new heavens and new earth, may basura pa rin sa kalsada. May nag-aaway pa rin. May road rage pa rin. Hindi ito ang new heaven and new earth. Scam yun. Sa langit, perpekto. Kasi ang nagro-rule doon, perpektong Diyos. Walang stop. Walang ganun. Walang nagpapanggap na Jesus o Messiah. Tunay na Messiah lang. Kapatid, excited ka ba? Excited ka ba sa reward, sa recognition na inihanda ng Lord para sa iyo as His body? Salamat sa Panginoon. Lahat ay matatapos, kapatid. Lahat ay matatapos. At salamat sa Panginoon dahil ang lahat ay may katapusan. Ngayon po, sana medyo nauunawaan nyo na lalo. Pa-next po ako kay Eric. Sa second bullet po natin, the graduation of all men from this earthly life. This is what I'm talking about po. Lahat ng tao ay matatapos, hindi lang sa pag-aaral, sa trabaho, kundi ang buhay mismo matatapos. And graduation. Uy, graduate na. Wala na siya. Lahat po ito ng tao, wala pong exemption. Sabi nga, di ba, after this life, judgment agad. Book of Hebrew. Walang purgatory. So, hindi natin kailangan magpadasal. Hindi natin kailangan lumapit kung kaninong pari o santo o kahit kay pastor, pag-pray mo po yung lola ko namatay. So, hindi gagawin ng pastor yun na kahit na sinong lingkod ng Panginoon. Kahit ikaw, kapatid, tayo, wag natin gawin yun. Madalas natin pinag-uusapan, sila pa nga ang nagpe-pray for us sa mga naiwan na mahal nila sa buhay. So, tayo po, after this life, salamat sa Lord, judgment agad. Nagde-decide agad sa Lord. Langit, impyerno. The great white throne judgment. I do not know if you are all familiar with this word or with this name. But I believe hindi lahat ng tao sa buong mundo alam ang bagay na to. Hindi sila pamilyar o maaaring napakinggan pero hindi naniniwala. Etong Great White Throne Judgment po na ito ay maganda ito para sa walang ibang inaasahan kundi ang Diyos lang. Sa Pahayag chapter 20 verse 11 to 12, at nakita ko ang dakilang maputing trono at ang nakaupo rito, walang iba kundi ang ating Diyos. Ang lupa at ang langit ay tumakas mula sa kanyang harapan. Nagets niyo po? Binabasa ko to, sabi ko, tumakas. May pagkilos na ginawa ang langit at ang lupa. Ano yun, may sariling katawan? Ibig sabihin, kapatid, mawawala. Maalala niyo po yung binabanggit ni Pastor Louie mga nakaraan, mapupunit ang kalangitan. Ito po yun. Mapupunit, aalis, mag-fade away. Sabi ng Word of God, heaven and earth will pass, di ba? But my word will remain. Wala nang lugar doon para sa kanila. Tinutukoy po dyan yung ang lupa at ang langit na tumakas. Mawawash out po talaga lahat. So, di ko alam kung ano yung nakikip natin madalas, tinetreasure natin. Pero kapatid, tulad ng buhay na ito, na may graduation at may katapusan, ang ating mga tinetreasure din, material man, pangarap, career, pera, ay may katapusan din.
Amen po. Naniniwala po tayo dyan. Meron pong may Chinese po kaming nakilala. Ang ginagawa pala nila ay nagsusunog sila ng kotse pag may namatay. Dahil ang paniniwala nila, yun yung sasakyan ng namatay. Papunta sa langit. So wala pong ganun, hindi po yun totoo. Meron naman mga nag-iipit ng pera. Yan. So, pamasahe, pangpayaman daw ng pamilyang naiwan, o kung ano man. So, yun ay mga pamahiin po ng ating mga naunang ninuno, mga paganong ninuno. Sabi ng Lord, wala nang lugar doon para sa kanila. Lahat ng alabok tayo nang galing, alabok din tayo babalik. Doon tayo maging pantay-pantay talaga. 12, at nakita ko ang mga taong patay. Hindi dakila at dakila na nakatayo sa harapan ng Diyos. May nagtanong po minsan, napakinggan ko po, na paano yung mga namatay na kinagat ng pirana? Yung mga taong namatay na nasabugan ng granada, ng bomba, yung mga putol-putol ang katawan, paano sila mabubuhay uli? Actually, di ko rin alam eh. Di ko rin alam eh. Hindi pa ako galing dun eh. Pero ang sabi ng Word of God, nakita ni Juan ang mga taong patay. Hindi dakila at dakila, mga aba at saka mga kilala. Mga lingkod at mga hindi naglilingkod. So ito yung mga naunang namatay. Depende kung ano ang kamatayan, you name it. Pero sabi ni John, nakita ko ang mga namatay. So ibig sabihin, pagharap nila sa Lord, kung yung katawang lupa nila ay lasog-lasog at magkakahiwalay, yung espiritu nila hindi. Nagkakaintindihan po Baka mamaya naiisip natin, siguro naka-deform din yun. Baka mamaya yung mata nasa ulo. So, walang form actually ang spirito kasi spirito nga, di ba? So, walang ganon. Siguro ito parang bubble siya. Ito naman parang oblong. Wala pong ganon. So, hindi dakila. Nakatayo silang lahat sa harapan ng ating Diyos. At binuksan ang mga aklat. Mga aklat, take note. Pag mga more than one. Alam po natin yan. Basic math. At binuksan ang mga aklat at ang isa pang aklat ang binuksan. Ito ay ang aklat ng buhay. Hinatulan niya ang mga patay ayon sa nakasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Meron pong 2 libro na bubuksan. At walang ibang pwedeng magbukas noon kundi sino po? Jesus. Walang ibang may karapatan, kapangyarihan, na humawak o magbukas noon, magtanggal ng selyo noon, ng balumbon noon, kundi si Jesus lang. At sa Great White Throne Judgment, harap ang lahat ng namatay na sa Diyos, and then may ihatid sa kanyang libro, 2 libro. Ang unang libro, ito po yung tinatawag na aklat ng mga gawa. Sa English, Book of Deeds or Works. Ito ay kung ano yung ginawa natin sa mundo. So, bata pa ako, nagkaroon ako ng napanood na ang pagharap daw ng tao sa Diyos, merong malaking screen. Hindi pa uso ang LCD noon, ang monitor na malaki o ang kung ano man. Pero meron daw screen na kung saan i-flashback ng Lord lahat ng ginawa mo. Lahat. Hayag man o hindi. So, pwede, possible. Kung na-high-tech ka na tayo ngayon, mas high-tech sa Lord. Amen? Advance ang Lord. Hindi natin masasapawan ng Lord. So, sabi ni Lord or ng Word of God, hinatulan niya ang mga patay ayon sa mga nakasulat sa mga aklat. Ayon sa kanilang mga gawa. Whatever you've done in private or in public, judge ka ng Lord sa mga bagay na yun. Ganon din ako, tayong lahat. Mga dakila at hindi dakila. Pa-next po ako, kuya. Sa verse 14, itinapon ng Diyos ang kamatayan at Hades sa lawa ng apoy. Naalala niyo po yung kwento ng mayaman at si Lazaro? Yung si Lazaro napunta siya sa Abraham's bosom, sa piling ni Amang Abraham. Sa Abraham's bosom, presko, di ba? May kapayapaan, kasiglahan, kasiyahan. Pero hindi pa yun langit. Abraham's bosom pa lang siya, kung tawagin. Kumbaga, entrance ng langit. Waiting shed ng langit.
At yung mayaman, napunta siya sa Hades. Ang Hades naman, hindi pa siya totally or completely hell or impyerno. Ito ay entrada pa lang din ng impyerno. Nakakasunod po? So, pag namatay ang tao, hindi agad-agad langit or sa piling ng Diyos at sa impyerno o sa lawang apoy. So, may bukana pa sila, may bukana. Kaya naniniwala tayo na ang impyerno right now ay wala pang laman. I believe napakinggan nyo na po yun sa mga pastor natin. Ang impyerno ay wala pang laman. Nandun pa yung mga taong napunta supposedly sa impyerno, nandun sila sa Hades or sa waiting shed. Ngayon, ito yung sinasabi. Itinapon ng Diyos ang kamatayan. Death. Kasi ginapi na ng Lord. Naalala nyo kanina? Sinabi ng Panginoon, wala nang kamatayan. So, lilipunin niyo yun. Ang kamatayan at Hades. So, dalawa yung tinapon niya sa lawa ng apoy. Yung lawa ng apoy, yun yung impyerno na tinutukoy. So, kamatayan at Hades. Tinapon ng Diyos sa lawa ng apoy or sa dagat-dagatang apoy. So, ang lahat ng nandun, syempre, lahat ng nasa Hades, automatically, ay mapupunta na sa hell or sa lawa ng apoy, sa impyerno. So, ito ang ikalawang kamatayan. At itong klase ng kamatayan na ito ay eternal separation from the Lord. Wala nang presensya ng Lord, wala nang conviction ng Holy Spirit, lahat puro paghihirap, pagdurusa. Yung binasa natin kanina, Pahayag chapter 21 na wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, kabalisahan, pag-aalala, etc. etc. Lahat yun mararanasan ng mga pupunta sa impyerno. Gusto niyo po ba ma-experience? Hindi naman. Hindi, baka may gusto mag-volunteer po, magpapa-register po tayo. Biro lang po. Sa mga nasa online, nagbibiro lamang po ako. So, at ang sino mang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawang apoy. Ano yung isang aklat kanina? Aklat ng mga gawa. Book of Deeds or Book of Works. Etong pangalawa, sa aklat ng buhay at ang sino mang hindi nasumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawang apoy. So kapatid, I do not know kung ano yung nasa Book of Deeds natin. Kung ano yung nasa Book of Deeds ko, hindi nyo alam. Maaaring yung iba alam nyo, pero hindi lahat. Ganon din kayo sa akin. So, it doesn't matter. Mahalaga yun, pero kapatid, kahit gaano yun ka, sa laula, kabarubal, kadumi, kadugyot, sa paningin ng Diyos, kung nakalista yung pangalan mo sa aklat ng buhay, pasok ka sa bahay ni Kuya. Pasok ka sa bahay ng Diyos. Pero, kabaliktaran naman, kung puro ka good works, maganda yung record mo ng Book of Works or aklat ng mga gawa, perfect attendance sa church, nag-aabuloy, tumutulong sa mahihirap, charitable or nagcha-charity siya, act of giving, hindi nagmumura, hindi nakikipag-away, walang bisyo, lahat perfect. Praise the Lord. Pero kung wala ang pangalan natin sa aklat ng buhay, bagsak. Nakakaintindihan po. Nakakaintindihan po. Hindi po ito palaging maituturo sa church. Hindi po. Kasi ganitong mga klaseng topic, ito po ay, or usapin, ito po ay topical. Pag sinabing topical po, depende kung anong pag-uusapan, nakalinya lang po talaga. So, kung ang pinag-uusapan po natin ay pagbibigay ng Panginoon, katapatan niya, mahihirapan pong ipasok yung impyerno. Matatakot magbigay. Baka maging mapagbigay dahil sa takot, hindi dahil sa pag-ibig. So, ulitin ko po mga kapatid kung wala po ang pangalan natin sa aklat ng buhay, hindi po nakita ng Lord, sino nga ulito? Chin? Chin yan? Chin? Chin Alvarez? Hindi ko yun. Chin Gonzales? Hindi rin ikaw yun. Chin Reynaldo? Hindi rin ikaw. Ano ka ba? Nagkasama. Iba yung nakaregister pala. Chinyu po. Chinyu. Pakihanap. Chinyu. Walang Chinyu Baba. Automatic po yun mga kapatid.
making fun or joke sa way ng pagde-deliver, pero ganun po ang mangyayari. Kung wala po ang pangalan ko sa aklat ng buhay, hindi nakita ng Lord yung John Renz Gonzalez Quasay, pero 20 years na ako sa church, bagsak pa din ako. Kahit nagsusong lead ako, nagdadrum ako, ginawa ko na lahat dito, nagtatumbling ako, kung wala ang pangalan ko sa aklat ng buhay, bagsak ako. Hindi ako papasok sa langit. You see how important kung gaano na dapat nanggapin si Jesus. Kilalanin nyo. Kaya nga, pag nagpapray tayo, prayer of acceptance, sabi natin, Lord, isulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Nagpray po ba kayo ng ganon? Hindi baka hindi O, hindi pa naman huli. Lord, sulat mo, Lord. Pwede pa umabol. No, pwede pa naman umabol. Lord, isulat mo na. Teka, walang tinta eh. Lord, ba't dun sa akin bigla nawala yung tinta? Ba't yung sa kanya, ang bilis? Magtataip pa yung tinta, yung ballpen. Pwede pa natin i-ask sa Lord. Pero, kapatid, that's the reality po ng pagharap natin sa Panginoon. Lahat po ng tao ay haharap sa Diyos. Wala pong exemption. Bishop, pastor, worker, newbie sa faith, baby, physically, matanda na. Lahat po tayo haharap at bubuksan ng Lord yung 2 books. 2 books, hindi 3 ha. Pag may nagsabing 3, scam yun. Layuan natin. Nasa akin yung 1 libro. Scam yun. Sabing 1 lang, mali pa rin yun. 2 libro. Sabi po yun ng Bible, hindi ko po sabi. Aklat ng mga gawa at aklat ng buhay. So hindi ko naman po kayo in-encourage na okay lang pala magpakawalwal ako ngayon dito basta nasa aklat ng buhay yung pangalan ko. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun yun Ulitin ko po. Hindi po yun encouragement. Dinidismaya po tayo ng Lord, ng church, na magpatuloy sa mali. Lalo na kung tayo ay Kristiyano na at parte na ng katawan ni Kristo. So, hindi po ba ako sounds religious pag binabanggit ko yung iglesia ni Kristo or katawan? Hindi naman po, Hindi naman awkward. So, praise God po. So, kailangan po hanggat maaga, kung ano yung hindi natin maisuko nung una, ngayong may chance tayo, isuko natin sa Lord. And then, nayanan natin si Lord na mag-ayos ng ating buhay. Basta lumakad tayo sa Kanya. Ito ang 2 kamatayan. At ang sino mang hindi masumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon o itinapon sa lawang apoy. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba nating i-declare or i-claim sarili natin, hindi ako yun? Pwede po ba? 1, 2, 3. Parang ang hina ng word na hindi. Parang naririnig ko lang ako yun. Pwede po ba isa pa? Ayan. Ilaban nyo, hindi ako yun. 1, 2, 3, go. Hindi ako. Yan. Parang narinig ko lang ngayon ako yun. Wag po tayo makondem, Wag po tayo makondem. Laban po tayo sa faith, mga kapatid. Physical death, spiritual death, and death forever. Yung hell or punishment. So, hindi lang po tayo puro reward na pinag-uusapan natin. Ito po ay pagiging balance. Para po sa mga tao na hindi, pa-next po ako, kuya, hindi na-accomplish yung requirement ng Lord sa great. Yan. Those who have accomplished the demand or requirements sa Revelation 21:22, kapag nakumpleto mo yung requirements ng Lord, should I say requirements or requirement? Pero kapag na-accomplish natin yan, yung demand ng Lord, ito po yung ating mga matatanggap. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Akala mo kayo na pa tayo nag-uusap about dito, pero papaalala po ng Lord sa atin. Ulitin ko po ang requirements ng Lord, maganda to, nabanggit din ito ng mga preachers ang requirements po ng Lord, John 1:12. Anyone? Sino pwede mag-recite? Sino mang tumanggap at sumampalataya. Kanino? Kay Jesus. Ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapatid, 2 lang. Tumanggap, sumampalataya kay Jesus. Klaro po, yun lang ang requirements ng Lord. Believe. Sabi mo sa katabi mo, believe. Shake natin baka mamaya nauugan yung ating pagtitiwala, paniniwala sa Panginoong Jesus. Now is the time to come back, kapatid. Hindi naman mahirap yung requirements ng Lord di ba? Hindi naman sinabi ng Lord, kapag ginawa mo to, ikaw ay papasok sa langit, Sister Annalyn. Kapag nag-Bible study ka every Tuesday and Thursday, may pasok ka sa langit, sabi ko sa'yo. Hindi yan sabi ng Lord, sino mang tumanggap at sumampalataya. Ngayon, kung bakit nagba-Bible study si Sister Annalyn, dahil love niya si Lord.
Ayaw niyang isolohin yung salvation at yung love ng Lord. That's why she shared. Di ba? So, now, kapatid, if you've done, kung tayo po ay naibigay natin yung dalawang requirements na ito, na nampalataya tayo, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ito po yung iyong mga tatanggapin. Ha? Ito po ay hindi sales talk, ha? Ito po ay pawang katotohanan lamang. Ang pangalan mo daw, unang-una, isusulat sa aklat ng buhay. Masaya ka ba? Sa City Hall, kailangan mo ng backer. Di ba? Para makalapit kay Mayor. O maisulat sa lista. Naalala ko nga ng pandemic di ba? Nagbigay ng SAP, ng, di ba? 1,000. Diba? Nandun naman yung pangalan ng kapatid ko pero hindi binigay. Shout out Pero sa Lord, actually napunta raw yun sa mga kamag-anak Ayun ay balita ko lang naman Yun ay chismis na nasagap ko lang. Wala akong binanggit na barangay, ha? Pahirapan. Pag nakalista na yung pangalan, ay wala dito yan, hindi na rito nakatira yan. Wala na sa kanya yan, hindi na ibibigay yan. Pero sa Lord, kapatid, pag kinilala mo si Jesus as Lord and Savior, tinanggap mo siya, tanampalataya ka sa Kanya, ang pangalan mo daw ay isusulat sa aklat ng buhay. Pwede mong palakpakan si Jesus. Dahil yun kay Jesus, ha? Hindi yun dahil sa'yo. Ha? Huwag tayong magmalaki, hindi yun dahil sa atin. Ang pangalan mo daw ay isusulat sa aklat ng buhay. Sabi natin kanina, pinagdikdikan natin, sabi ng Bible, kapag wala ang pangalan sa aklat ng buhay, saan diretso? Impyerno. Lawa ng apoy. Salamat. So, dahil nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, saan ka na ngayon? Kanino po? Saan po? Sige, huwag kayo maiya. Kanino po? Yan. Hindi po kay taga-Pahardo, ha? Kay Yeso Cristo po, ha? Kay Jesus Christ po tayo. Number 1 po yun, listed in the book of life. Hallelujah. Salamat sa Lord. Wala akong ginawa, pero nasa langit ako. No? Saya. Ang ginawa ko lang, nag-pray, nag-sorry, tinanggap si Jesus. Kalahin mo, sinulat yung pangalan ko, 13 pa. Si Janet, malay mo, number 1 ka. Malay mo lang naman, ha? Pero pwedeng pangalawa ka din. Pero malay mo din yun. Basta huwag mo wala ng pag-asa. So, ayan po, tanggapin natin si Jesus. Pangalawa, mamanahin natin ang new heaven and new earth and new Jerusalem. Sa new heaven and new earth, ito po yung sinasabi ko kanina na babalik si Jesus, ito po ay siya na ang magre-reign, magro-rule. Hindi po presidente, hindi hari ng kung sino, hindi emperador, hindi kung sino man na tao, Diyos, si Jesus. At dahil siya ang maghahari, perfect. Walang kasalanan, walang kalungkutan, walang daya, di ba? Wala nang butuhan, wala nang registration, di ba? Wala nang road rage, walang traffic. Lahat ay may pagkain, lahat ay maayos, lahat masaya, lahat nakangiti. Tingnan mo yung katabi mo, nakangiti rin yan di ba? Kung di ko pa sinabi, hindi ngingiti. Pero sa Lord, pag nandun na tayo, lahat nakangiti kahit walang rason. Dito kahit binabati ka na parang, medyo nahihiya pa tayo lalo yung mga, sanay mag-isa. Pero sa Lord, kahit walang bumabati sa'yo, tango ka ng tango. May kasiyahan po. Pero hindi naman yung mukhang ewan, ha? Yung ginawa ko, mukhang ewan yun So, we'll inherit new heaven, new earth, new Jerusalem. Pangatlo, ito isang napakaganda na gustong-gusto ko din. We'll see God face to face. Makikita mo si Lord mukha sa mukha. Makita mo yung artista ngayon, siksikan pa, di ba? May social media friend po ako, umattend sa concert ng, hindi ko alam kung Korean ba yun, andun siya ngayon Pero, ang layo naman niya. Nakikita niya lang yung artista sa malaking screen. Tapos video siya, tapos sigaw-sigaw, ang pagi! Pero screen niya lang nakikita kasi ang layo niya Ibig sabihin, nagbayad na siya, nakipagsiksikan pa. Minalat pa. Sa Lord, hindi naman natin kinukumpara, pero laging the best ang Panginoon. Tayong mga nagmamahal kay God, kay Jesus, sumusunod sa Kanya, lingkod niya, makikita natin sila ng mukhaan.
Amen. Excited ka ba, church? Reward yan. Hindi, ayoko ng reward na yan. Pwede bang yung ano na lang, new heaven and new earth? Kapatid, hindi pwedeng gusto mo sa langit pero ayaw mo kay Jesus. Ulitin ko po. Hindi pwedeng gusto natin sa langit pero ayaw natin kay Jesus. Kasi ang langit, hindi siya lugar, yun ay presensya niya. Klaro po. Kaya kung gusto mo sa langit, mahalin mo si Jesus. At kapag nasa langit ka na, nasa presensya ka na, makikita mo ang Diyos mukha sa mukha. Magsaselo sa'yo si Isaiah tsaka si Moises. Si Moises, Lord, magpakita ka sa akin kung totoo ka. Nabasa niyo po ba yan? Nag-pray si Moises one time. Umiyak siya sa Lord, lumuhod siya. Gusto kong makita ka kung totoo ka. Para malaman ko at masabi ko sa mga tao kung anong dapat kong sabihin, anong description ko sa iyo. O sige, ganito. Papakita ko sa iyo pero tatakpan ko mukha mo. Makikita mo likod ko lang. Pero ginawa yun ng Diyos para hindi mamatay si Moises at si Isaiah. Kasi imperfect body pa sila that time. Tayo rin, pag nakita natin si Lord ngayon, patay tayo eh. Kasi mas maliwanag pa siya sa araw eh. Ang araw nga actually nakakabulag lang eh. Yung presensya at ang aura ng Diyos, nakakamatay. Tama ba, Ate Janet? Oh, naranasan mo yan. I mean, may encounter yung presensya ni Lord. Yung ngayon nga lang, di ba, nag-worship tayo, pag na-encounter natin yung presensya ng Lord, ang ginagawa natin, naranasan natin, bumabagsak, lumuluhod, umiiyak. Siya kaya na glory, weight, bigat. Eh lalo na, kung mukhaan, makikita mo ang Panginoon. Pero sa langit, mga kapatid, we will see Jesus, we will see the Lord, even the Holy Spirit, face to face. Amen? Tayo ngayon ay magsusuot ng puting damit. Wear white robes of righteousness. Ayan, hindi ko po nasulat yung mga ano pala. Pero Revelation 19 verse 7. And then we will have the right to the tree of life. Aminin ko po sa inyo, hindi ko po eksaktong makuha, malaman, ma-explain sa inyo itong tree of life. Imagine nasa langit ka na, eternal life na, pero may tree of life pa. Nagets niyo po ba? Di ba? Nagets ko pero ang hirap i-gets. Pero kapatid, yun ang privilege. Yun ang reward. At tayo ngayon ay mawawala na sa ilalim ng sumpa. Ang reward natin, we will be no longer under curse. Siyempre, wala nang utang dun. Siyempre, wala nang samaan ng loob, wala nang sakit, di ba? Wala nang kung ano-anong sumpa. So, salamat sa Panginoon. And of course, we will have eternal life. Sabi mo sa katabi mo, may eternal life tayo kay Jesus. May eternal life tayo kay Jesus. Hindi pwedeng wala, kapatid, lalo na kung tinanggap natin si Jesus. Salamat sa Panginoon. Makikita niyo yan, Matthew 25, verse 46b. Panext ako, kuya. And then Revelation 22, verse 5. Now, ito naman po, yung ating mga, kung ang tao naman po ay hindi kumilala kay Jesus. Siyempre, kanina, reward. Ngayon, kung mawawala ka sa Lord, pipiliin mo ang mundo uli, aalis tayo sa Panginoon, Lord, ayoko nang mag-church, ayoko nang mag-serve, ayoko na. Parang wala nga nangyayari, tulad ng sabi ko kanina, introduction natin. Pero kapatid, let's be real. Meron ding consequences. Those who did not meet the requirement, hindi naniwala, hindi nanampalataya, hindi tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, sa aklat po ng Matthew chapter 25, verse 31 hanggang 46, ito po yung separation ng tupa at ng kambing. Tayo, kawan tayo ni Jesus, tayo ay mga tupa. Yan, tayo ay tupa. Hindi tayo kambing. Ang kambing, hindi yun sa kawan ng Diyos. Tayo ay mga tupa niya. So, darating ang panahon na, eto sinabi ni Jesus, harap ang mga tao sa akin, tapos ihiwalay ko ang dekolor sa puti. Para naglalaba lang na mga nanay. Hiwalay ko ang mga tupa sa kanan ko at ang mga kambing sa kaliwa ko. Yung mga kambing, sila ang pupunta sa impyerno. Yung mga nasa kanan ko, sila ang makakasama ko sa paraiso. So kung ang tao mawawala sa Panginoon, pipiliin ng mundo, pipiliin ang buhay niya over kay Jesus, sa kambing siya, syempre. Kahit anong pilit niyang pumunta sa tupa, sa kawan ng tupa, hindi yun mangyayari. Kasi ang mga tupa, sila ay clothed by righteousness of Jesus.
Sila ay nakabihis ng katuwiran ng Panginoong Yesus. Kabaliktaran naman, ang mga goats, sila ay unrighteous. Sila ay mga taong punong-puno ng pride. Hindi kinilala si Jesus, pinili ang makamundong buhay, makamundong gawain, etc. etc. So, yun po. At ang pangalawa naman na punishment or consequence kapag wala tayo sa body of Christ, sa church, or kay Jesus, the judgment, of course. Lahat tayo i-judge ng Lord, pero yung judge sa atin ay for recognition, for reward. Unlike sa mga unbelievers, sa mga nanlamig, tumaligod sa Lord, everlasting punishment naman. So, yun yun sa dagat-dagatang apoy. Verse 46 po yan. Verse 46. Sorry. Panext ako, kuya. Kapatid, magtatapos na po tayo. At I hope na yung mensahe ng Lord ay tumitimo sa puso po ninyo. Maybe some of you napakinggan itong bagay na ito. Yung iba naman, ngayon lang, ano ba yung pinagsasabi niyan ni Kuya Renz or ni Renz. Pero ito po ang katotohanan, mga kapatid, na ang lahat ay may katapusan. Salamat sa Panginoon. Yung ginagawa natin ngayon, magbubunga yan. Hindi lang pang temporary, but pang eternal. Salamat sa Lord, sabi ko sa mga bina-Bible study po namin, tuwing Tuesday and Thursday, sabi ko sa kanila, alam nyo, hindi naman minamasama ng Diyos kung magtatrabaho ka. Kung kikita ka ng pera, kung magiging abala ka sa pamilya mo, mga kabataan mag-aaral. Pero, kung concern ka sa buhay mo sa mundong ito, si Lord gusto niya maging concern ka rin sa buhay mo after this life. Ang Lord gusto niya maging balance tayo at magmalasakit din tayo sa eternal. Kasi kung may concern ka sa temporary, sa nawawasak, natatapos, naluluma, nasisira, how much more doon sa pangwalang hanggan? Dapat may concern ka din. At yun ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. We as a church, mga kapatid, itong ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon, sooner or later, makakamit natin yung reward. Pero, huwag ka titigil. Huwag tayong tumigil. Gustong paalala sa atin ng Lord na ang ginagawa natin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Amen po. Hindi mawawala ng kabuluhan. As a matter of fact, sabi nga ni Jesus, ito po ang ating conclusion, Pahayag chapter 22, verse 12, sabi ni Jesus, pakinggan niyo pong maigi, narito, malapit na akong dumating. Ang aking gantimpala ay nasa akin upang igawad sa bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Na-digest po ba natin, mga kapatid? Sooner or later, babalik si Jesus na parang magnanakaw. Sabi niya yan. Walang nakakaalam ng oras, ng petsa, ng taon, ng segundo. Siya lang. Ang Diyos Ama lang ang nakakaalam. Sa pagbabalik niya, ang bit-bit niya, reward. Para sa lahat ng tao. Yung reward na yon, sabi niya, hanggang aking gantimpala ay nasa akin para ibigay or igawad sa bawat tao ayon sa kanyang ginawa. We are not talking about salvation, mga kapatid. Again, salvation is not by good works. Nakakaintindihan po? Huwag po tayo mako-confuse na, yung pala base sa ginawa. Hindi po, mga kapatid. Ito pong ginawa, book of deeds na pinag-aralan natin ngayon or sinabi natin kanina. Yung mga saved, salamat sa Panginoon, yung mga nasa aklat ng buhay, tayo yun, I believe, sa grasya ng Panginoon, reward ang para sa atin. Great white throne, salamat sa Panginoon. Pero kapatid, habang tayo nabubuhay, gusto mo yun, yung nasa langit ka na may reward ka pa? Gusto nyo yun? Yung graduate ka na, pero may honor ka. Actually, yung ibang estudyante, okay lang makagraduate kahit wala ng honor. Ang maganda naman, di ba? Masarap sa pakiramdam. Pero iba rin ang sarap kapag cum laude ka. Pag magna cum laude ka. Pag summa cum laude ka. Huwag lang sumalangit na. Di ba? Masarap din sa pakiramdam. Siyempre, graduate na ako. At bukod sa graduate ako, meron akong medalya na ihahampas sa mga kapitbahay ko. Biro lang.
Meron na akong may pagmamalaki, Lord. Salamat po. Sa mga magulang ko. Paano yun? Sabi ganun. Tapos ganun. Oo. Mama, Papa, thank you. Mama, Papa, I love you. Sabi. Meron na ako may pagpapasalamat. Salamat, Lord. Pagmamalaki sa kanila, sa mga magulang ko. Okay yung graduate, pero iba yung saya din kapag may reward, may recognition. Sa langit, ganun din. Okay na save na tayo. Kahit ako, okay na ako dun eh. No? Parang, oh Lord, salamat. Nasa langit ako. Ay! Pero iba rin yung kilalanin. Uy, lika rito. Utoy, lika. Diba? Ames, lika. Ate Annalyn, lika. Diba? Ito ang medalya para sa'yo dahil ikaw ay ganito, ganyan. So, iba rin. Diba? At yun yung sinasabi ni Jesus. Ang aking gantimpala ay nasa akin upang igawad sa bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Dahil kahit save na tayo, gumagawa pa din tayo. Amen? Iso na dyan, yun, yung kakasabi lang natin kanina. Pinagpapasalamat natin sa Lord. Mga mamshi, mga musician, mga pastor, mga worker. Mga wala namang bayad kayong lahat, pero naglilingkod kayo sa Panginoon. Di ba? Grabe naman. Laki siguro ng ngiti ng Lord pag nakikita kayo dito palagi. Di ba? Ay, hindi kailangan gasan yan. Hindi kailangan lagyan ng gas para umandar. Yeah, mga pamahiin or sinasabi ng mga kanto boys. So, salamat sa Panginoon. Sige po, manalangin po tayong lahat at magpasalamat sa Lord. Hallelujah. Kami na mga ligtas na at patuloy mong inililigtas, Lord. We are under your grace. Kung bakit kami nabubuhay, we acknowledge your grace, Lord. Kung bakit kami nabubuhay, hindi dahil gusto namin, kundi gusto mo, Lord. Patuloy mo kaming gamitin, Lord God, para sa ikalulugod mo ng iyong puso, para sa ikalalawak ng iyong simbahan dito sa lupa. Pagdating sa langit, hindi naman na kami mag-share, Lord. Ang gagawin na lang namin doon, magpuri, pumalakpak, tumawa, makipag-fellowship, kumain at kung ano-ano pa. Pero hindi na kami para mag-share pa, para pagtawanan pa ng mundo o ng kung sino man na sinesharean namin. Kaya yung ginagawa namin dito, Lord, yung nararanasan namin, we believe it's just for a short period of time. Matatapos din to, Lord God. Pero ang kinaganda, habang nasa proseso kami at pinagdadaanan namin to, you are with us. Akala namin nung una, Panginoon, ikaw yung Diyos na nasa finish line lang. Akala namin, Lord, iniintay mo lang kami sa langit. Akala namin, Lord, iniintay mo lang kami kapag mamamatay na kami, nakaabang ka sa dulo. Pero hindi pala ganun, Lord. Kasi sa bawat araw, kasama ka namin. Sa bawat oras, bawat linggo, bawat buwan, sa bawat pagsubok, through ups and downs, pinipili mo na samahan kami. Lord, thank you. Salamat po. Salamat. Dahil sa iyo, Lord, dahil sa pagsama mo, may kapayapaan po kami. Dahil sa pagsama mo, nakakapalakpak kami, nakakataas kami ng kamay, nakakaawit kami, nakakasigaw kami ng hallelujah. Nakakakain kami dahil yun sa pagsama mo, Lord. Dito sa mundo. How much more, Lord, kapag kasama ka na talaga namin face to face. Grabeng karanasan. Lord, humingi po kami ng tawad din. Inamin namin, Lord, may mga pagkakataon po na naipagpapalit ka namin. Sa loob ng 6 na araw na hindi kami magkakasama as a church, as a body of Christ, may mga moments, Panginoon, na maaaring hindi alam ng iba, mga kapatid namin sa faith, pero alam mo, Lord, na mas napipili namin ang ibang bagay kaysa sa'yo. Lord, forgive us. Patawarin niyo po kami, Panginoon. We repent, Lord. We confess. With all our hearts, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Hindi namin gustong masaktan ka, Lord. Pero dahil sa aming kahinaan, dahil sa mga maling pagpili at desisyon namin, nagagawa naming sugatan ng damdamin mo. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Sorry, Lord. Sorry po, Panginoong Jesus. Help us to restart, Panginoon. To start again. New beginning. Mula sa oras na ito, sa araw na ito, Lord God. Magsimula po uli kami sa pananampalataya. We thank you, Lord God, dahil ang buhay pananampalataya ay hindi pagalingan, Panginoon. Salamat po.
Salamat, Panginoong Jesus. Patuloy mo lagyan ng kapangyarihan, Lord, ang mensahe mo namin na pakinggan. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Lord Jesus, sa mga lalaki at babae na naririto, sa mga nasa online at kasama namin sa physical building. Lord, touch our hearts, touch our spirit, not just our emotion, Lord God, but our spirit, our faith, Lord God. Touch us, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat po. We thank you also for this church. We pray for this church, Panginoon. Patuloy mo itong gawing green pasture para sa mga anak mo. Sa mga tao, Lord, na naghahanap na ng pag-asa. Sa mga tao na nanghihina sa pananampalataya at wala nang matakbuhan. Lord, make this church as a green pasture. Para sa amin na naririto, Lord God, naglilingkod. Salamat po, Lord Jesus, sa kabutihan mo. Salamat, Lord, at ang lahat ay may katapusan. We worship you, Lord, and we are so excited na makita ka. Ma-meet ka face to face. Makamayang ka, Lord. O kahit mahawakan lang yung laylayan ng damit mo. Lord, we are so excited. We thank you for the rewards, God. But we are much more after sa kung anong itsura mo. Sa kung gaano ka makapangyarihan. Sa kung sino ka at kung ano ka kapag nakita ka na namin ng mukhaan. Lord, we are so excited, Panginoon. Salamat po. Purihin ka, banal na Diyos. Purihin ka. Sa iyo po palagi ang luwalhati at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless us, church.